Arangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapin ng magsasaka. Arangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw po at ani sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live stream via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa ating panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Joe Ruelas. At ako naman po si Gian Padilla. At kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes mula 10 a.m. hanggang 11 a.m. Yun, bago po tayo magsimula, batiin po natin ating mga manonood, ating mga karadyo agri. Simulan po natin sa ating Director 4, kay Director Junicio G. Alvindia, kay Director 3 po natin, kay Sir Joel Gator, sa ating pong Chief sa Applied Communication Division, kay Sir Elijah Davalos, at sa ating pong mga Section Chief po. At syempre, isang mainit na pagbati po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin, sa mga empleyadong naririto po, sa mga driver po, mga piloto po natin, ingat po sa pagmamaneho mga sirs. At syempre po sa mga kasama na rin po natin ng mga nasa travel at nagsasagawa po ng fieldwork ngayong araw. Ayun, ang Usapang RCEF po ay tatalakayin po natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, kasama po ang layunin nito, mga benepisyo para sa magsasaka, at kung paano po ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura ng ating bansa. Tama! At sa huling episode nga po ng ating Usapang RCEF, tinalakay po natin kung paano maging benepisyaryo ng programang RCEF Mechanization, pati na rin yung mga bagong makinarya, di ba? Na ating natanggap o matatanggap pa ng mga benepisyaryo mula sa programa. At makikita rin natin to, maaari po natin balikan sa ating Facebook page, official Facebook page po sa ating DA PhilMec, at sa ating Facebook page po sa ating Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Ayan, no, tama ka dyan, no, Ate Jo. Pero bago po tayo mag-umpisa sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon tungkol sa RCEF. Panoorin po natin ang Balitang RCEF. Training kaugnay sa RPS ng RCEF Mechanization Program, ikinasal ng PhilMec. Nasa 32 participants mula sa iba't ibang LGUs at FCAs ang lumahok sa isinagawang training workshop on the operation and management of rice processing enterprise under the RCEF Mechanization Program nitong February 18 to 21 sa training hall ng PhilMec. Layunin na nasabing aktibidad na magbigay ng kaalaman sa mga participants tungkol sa mga basics at standards ng rice processing operation na kinakailangan sa pagbuo ng mga developing systems and strategies tungo sa mas sustainable at profitable na rice processing enterprise. PhilMec sumalang sa pre-internal budget hearing. Bilang paghahanda sa parating na technical review workshop at internal budget hearing ng DA, sumalang ang mga ahensya ng RCEF program sa isang pre-internal budget hearing na isinagawa ng DA Special Projects Coordination and Management Assistance Division noong February 21, 2025. Pinangunahan ni Director 3 Joel V. Gator at PMO Head Engineer Mayville B. Castro ang presentation ng 2026 budget proposal ng PhilMec RCEF, kasama ang mga heads at representatives ng PMIDD, FD, EDD at ACD. Aklan tumanggap ng pasilidad sa pagpoproseso ng palay. Formal na itinurn over ng PhilMec ang multi-million pesos na Rice Processing System 2 sa pamahalaang panlalawigan ng Aklan noong Pebrero 18 upang suportahan ang mga magsasaka at mapaunlad ang agrikultura sa rehiyon. Pinangunahan ni Engineer Raymond R. Andres ang inauguration na turnover ng nasabing RPS-2. RPS-2 magbibigay progreso sa St. Peter and Paul MPC. Modernong pasilidad, produktong dekalidad para sa St. Peter and Paul Multipurpose Cooperative matapos makatanggap ng Rice Processing System o RPS-2 mula sa RCEF Mechanization Program nitong February 20 sa Hinunangan, Southern Leyte. Layunin ng programa na mapataas ang produktibidad ng mga magsasaka at kanilang kita
at mapababa ang nasasayang na butil makatapos ani. Inauguration ng 72 million peso RPS sa Pampanga, idinaos. Opisyal nang binuksan ng PhilMec ang Rice Processing System 3 sa Crucial Multipurpose Cooperative sa Bacolor, Pampanga noong February 21. Ito ay sa ilalim ng RCEP Mechanization Program na naglalayong pababain ng post-harvest losses, dagdagan ang kita ng mga magsasaka at gawing abot kamay ang dekalidad na bigas para sa mga mamamayan. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEP. Para po sa karagdagang update, ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o di kaya ang website ng RCEP Mechanization Program sa www.rcep.philmec.gov.ph. So ayan, ang mga impormasyon na nalaman po natin patungkol po sa ating Balitang RCEP. Ngayong episode naman po natin ay mga ka-Radyo Agri. Tayo naman po ay magtutungo kung meron po tayong RCEP mechanization. Syempre, dapat meron niyang kaakibat na extension services. So ngayon po araw po, makakasama po natin si Mr. Elijah Z. Davalos, Director po for Assets, syempre mula po sa ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec. At ayun po, hintayin lamang po natin yung frame po sa ating live stream. Ayan, okay po. Sir Elijah, magandang araw po. Baka may gusto po kayong batiin po, sir. Okay, magandang araw din sa iyo, Jot, saka si Gian, at saka sa mga nakikinig sa ating lahat. Bati ka agad. Unang-una si Sir Jerry Villanosa ng admin, executive assistant, administrator na rin siya, at saka very able na katulong natin dito sa station natin, all these things. So, Sir Jerry, maraming salamat. Magandang umaga sa iyo. Lalong-lalo na ang director namin, si Director Boyet Alvinja. Andito siya ngayon kasi katatawag niya sa akin. So, magandang umaga mga sirs. Ayun po. Pwede yung mamaya yung iba? Opo, Sir Ali, shout out po tayo dito. Okay. Ayan, sa ating pong pagpapatuloy, Sir Elijah, yung maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano-ano po yung extension services na provided po ng PhilMec kaugnay sa RCEP Mechanization Program? Tatlo yan. Kapag na-turn over na ng FMFOD, yung mga machineries sa mga recipients, syempre yun yung makinarya talaga. Those are the technologies na sinasabi natin, hardwares. So, susunod na yan, may kaakibat na extension service na tinatawag natin, which is being provided by the Education Support Extension Training Services Cluster. Okay, so kaya tinawag siya na cluster kasi composed siya ng tatlong divisions, malalaking divisions, powerful divisions, Applied Communication Division, you have the Technology Management and Training Division, saka yung Enterprise Development Division. So tatlo yan, kaya tinawag siya na cluster. So yan, pagka na-receive na nila, ay mandatory yan na meron silang marireceive na training sa atin, sa office natin, because we are responsible for that. Meron tayong training division dito. Pinangungunahan to ni Engineer Bart Tesorero, isang AgN. Sila po yung nagbibigay ng kasanayan para matrain yung mga operators natin. Hindi lang sa tamang pag-ooperate ng machine, kundi doon sa maintenance, importante yun. At saka yung troubleshooting, minor troubleshooting. Yun yung binibigay na support ng training division dito sa aspeto. Hindi ko lang alam kung pati yung may representation dito yung mga distributors o mga suppliers na mga engineers din nila to help o assist or whatever na contributions nila to train efficiently yung mga farmers. Kasi hindi naman po pwede na marunong ka lang mag-drive. Siyempre, alam natin Pilipino, magaling daw tayo sa mga ganyan, maki-makina and all that. But palagi kulang pa rin yun, no? Kaya probably it's not proper. So maraming tips si director natin noong isang umaga dyan on how to operate these things, kasi kung minsan
ang bibilis daw na inaabuso yung makina. Alam ni Director what he's saying kasi ang laki na ng lupain niya, dami na siyang machine. Kahit noon wala pang RCEP. So, he understands this thing. So, yun yung mga tinitignan natin kasi kung minsan pag nagpapaandar sa kalsado kaya nagsisid na sila, sobra-sobra yung bilis. That's why hindi rin maganda spacing na nangyari. And that's just an example ng hindi proper na pag-ooperate ng ating machine. You can always interrupt me. Okay po. Okay. So, sa operation yon. Sa maintenance din, meron din akong mga napansin noon na naibigay natin. Nakapark na yung, tapos na yung taniman. Nakita ko na marami pa ring putik naman yung binigay nating machine. Sana naman wag ganun, okay? Linisan naman muna natin yung mga yan bago natin sila i-park pag nayari nating gamitin. For example, tapos na taniman. So, dapat meron talagang shed yan. Part ng MOA yan na ibibigay ng recipient yung shed to protect further yung ating mga machines from degradation, natural elements like rain and all that. Para hindi madaling mag-rust. Ipapakita naman natin, hindi dahil libre siya ay tinitake for granted natin. Got to remember, ito ay kumbaga para sa lipunan talaga, taxpayers money. Anyway, na at least sa mga importers, kasi taripa to eh. But nevertheless, itong ini-extend sa atin ng gobyerno, pamahalaan natin sa mga magsasaka, ay huwag nating i-take for granted kasi nga libre. At saka huwag na masyadong entitled kayo pag na-receive nyo na yan na kahit tornilyo lang ay hindi nyo pa mabili. Huwag naman ganun. Isang reminder po. Yeah, it's a reminder also. Help the government also. Okay, hindi lang yung government ang tumutulong sa inyo. Try to situate yung tulong sama-sama tayo din. Government, extension workers, na kami yun, and then kayo na recipients nun. Yung welfare ng bawat isang tignan natin. So, yun. And then of course, we had the Enterprise Development Division, pagkayaring matrain, yung training po kasi dito hands-on siya talaga. So nire-rate kayong mabuti ng mga trainers natin. And these are engineers, kung hindi again to, mga mechanical engineers to. So after that, isang layunin kasi ng programang RCEF, pag nagkaroon ng co-op, even before yung concept ng co-op, is not only to help yung mga members to improve their lives through productivity. Siguro may ma-add na income sa dating lang ginagawa nung wala pang co-op. So in this case, yung priority ng co-op na ma-servicean would be the members. But beyond that, ang vision ng programa na to ay matulungan ang co-op na maging business o enterprise. Actually, business na siya talaga. But the dream is that maging trader din sila ng palay to rice. Okay, so meron tayong value adding na component ito, which is makikita nyo po doon sa component na RPS na tinatawag natin, o Rice Processing System na binibigay. Part ng program siya. 3 levels siya, 1, 2, and 3. Yung pinaka 1, siyempre yung maliit pa lang yung capacity, and then yung 3 yung pinakamalaki na. So evidently, parang sa akin yun ang pinaka-ultimate talaga na objective ng program na to eh. So, sabi ko nga, we sa AppliedCom, we inform people. Sa training naman, sabi ni Sir Donald nung andun siya, we train people, sabi niya. So, sabi ko, for EDD, yun nga, we make people rich. Kasi nga, business na, enterprise na siya. So, yun po ay role ng Enterprise Development Division ng PhilMec, headed by Ma'am Cherry Altamira, Engineer Altamira. So, yan, magkakasunod na services pa yan, form ng extension services ng office namin, tanggapan ng PhilMec sa mga recipients. So, aalalayan kayo how to prepare the business plan, business model canvas, at saka hindi one time, big time ang tulong ng PhilMec. Hindi minsan kayo pinuntahan ay okay na. You can always call us, consult us in so many ways. Kahit bumisita kayo rito, tumawag kayo, invite nyo kami sa inyo. We do that in the name of progress, sa pangalan ng PhilMec, saka ng government natin, we do that. So sa AppliedCom naman, it should be the first one coming in, no? Hindi pa na ipamimigay yung na-implement yung program, mayroong tayong tinatawag na social preparation. We would like to change your mindset na
ang Filipino farmers kasi, siyempre, traditionally, poor na siya talaga. He don't like to take risks sa mga bagong kaisipan. So, comfort zone na niya yung nakasanayan ng lolo niya, nung tatay niya, siya. So, yung traditional na ways na it's hard for us to convince him at once na mas efficient yung bago, ay mahirap naman talagang baguhin. No? These are challenges. These are realities ng success or failure ng program. Yung unang-unang laban talaga is sa isipan ng tao talaga. Lahat tayo na, hindi lang farmers, lahat tayo na all aspects of life. But let us focus on those things, traditional farming system, sa fishing system. So yun yung ano ngayon, yung role ng AppliedCom. Even before as I said na ma-implement yung program, na-inform na sila. We educate them. The first line of battle talaga ay sa isipan ng farmers. Yes. Lalo sa mga Ilocano nga. Jackpati, jack kita, sabi nila. Saipati, say kita. Pag hindi raw nila kikita, hindi sila naniniwala. Paano kung walang mag-start? Di walang makikita. Wala ngayong, hindi mag-move yung mga technologies natin. And we would like to, in this way, malaman din yung iniisip nila. So we can make some adjustments how we implement the program later on. So yun po yung, in summary, hindi na summary yun kasi ang tanghaba-haba yung role naman ng assets cluster. Okay. Tapos na ako. Okay. Meron pa. Ayun po, no? Sir. Importante nga po talaga yung sinabi ni Sir na iniisip natin, tinatanong natin kung ano yung mga pangangailangan ng mga farmers. Hindi lang tayo basta implement. Malay natin, nagpapa-training tayo, nagbibigay tayo sa kanila ng kung ano-ano, pero hindi naman pala nila kailangan. Ayun, Ate Yes Jo. po. At madami pong paalala si Sir tungkol po sa ating mga makinarya, sa ating mga gawain, at talaga pinahahalagahan po ng ating assets cluster na maging sustainable ang ating mga makinarya, hindi lamang po sa paggamit, kundi kung paano mapapalago bilang isang enterprise ang mga makinarya na ay binahagi po ng ating programa. Sir, matanong na rin po namin, yung mga activities, may mga activities po ba tayo sa communication support na maaari pong abangan ng mga ka-radio agri po natin na nanonood at nakikinig po ngayon, sir? Bago kong sagutin yan, gusto ko lang bigyan ng diin yung sinabi ni Ma'am Jo na although palasak na gasgas na sa ating tenga kasi yung word na sustainability o sustainable. Yes po. Ang indicator kasi ng success na para sa akin, para makita kung successful yung implementation ng RCEP program, is that when the co-op can purchase its own replacement dun sa mga makina. Kasi may lifespan naman talaga yung mga makina na yun. Eventually, kahit anong gawin mo talagang maintenance and repair, baka mas mahal na yung repair sa cost niya talaga. So, you've got to accept the fact na laos na siya talaga. You need to have another one. Ngayon, paano ngayon kung tapos na yung RCEP, kagaya ng itong ang implementation kasi ng program is 6 years na mas maganda sana pag tuloy-tuloy na. Pero paano pag natapos na yan? Ano nang mangyayari sa program? So, in that sense, tama si Ma'am Jo doon, yung sustainability niya, nakat na siya. But ang indicator ng success para sa akin is when the co-op can, sabi ko kanina, can purchase its own machineries, facilities, to replace yung binigay ng government initially na free. So dahil sa RCEP, kaya na nila ngayong bumili. So you can use these facilities hindi lang sa machines from land prep to harvesting, kundi lalong-lalo na yung value adding, the milling process. Ito ang para sa akin very critical to kasi dito ka kikita talaga ang laki ng increment nung from paddy, yung rough rice. Yes po. At saka sa mill na siya. So ito ngayon, doon titignan yung kasing sinabi ko kanina from land prep to harvesting, custom service yung sinasabi ko rito. Ipaparent yun sa ibang farmers na hindi kasapi doon sa nayon o sa kabukiran ninyo. May additional na income yung co-op. Pero itong pinakamalaki talaga yung post-harvest na yung RPS system. Yes, doon talaga siya kikita. So anyway, another one is that we need to redefine yung adoption. Kasi ang adoption kasi dalawang klase para sa akin yan eh. Partial by adoption niya or full yung adoption niya. Meaning yung partial,
patsi-patsi lang doon sa operation sa bukid yung na-receive niya na makina. Yung full naman from land prep to RPS to delivery, may mga trucks na, truck scale and all that. Yun yung full adoption talaga. So anyway, yung implementation kaya may mga ganun kasi nga iba-iba naman talaga yung levels ng mga co-op kahit anong gawin natin. So even if they had the right to choose kung ano yung kinakailangan, which we follow upon evaluation ng ating mga engineers and members ng FMFOD, ay ganyan. May mga kumpleto, may mga hindi, but pwede pa rin namang manghingi na ng iba later as time moves on. So dan sa issue naman na dapat nilang abangan, di pa yata napag-uusapan to. Sige po, anyway, sir. Pwede na po natin talakayin kung ano po ang dapat nilang natin would be, ang concern now is that yung additional na 20 provinces for RCEP 2.0, which would be implemented fully sa next year, 2026, ay sisimulan na ngayon ng ESETS cluster, especially ng Applied Com, particularly yung sinasabi ko kanina na social preparation, policy advocacy, information campaign or information drive ang pupuntahan ni Ma'am Jo, ni Gian, ni Ma'am Tintin, siguro pati si Carl sa buong Pilipinas to inform those belatedly included na provinces, 20 siya na provinces, to inform yung mga farmers, LGU, mga political leaders, even the regional offices ng DA, probably even attached agencies if you will, na i-implement na doon sa kanilang provinces yung benefits ng RCEP. But hindi ko sinasabi na yung original na 57 provinces sa RCEP 1 ay iiwan. Hindi ganon. Kasi marami pa rin doon yung mga municipalities na hindi pa. So, we'll also be going there in so many forms. Ito kasi, yun nga, we need to tawag dito yung ikalat yung information in all media yan. Okay? So, broadsheet, okay, may mga local silang dailies, local radio stations. We need also to meet farmers organizations, LGUs. The rest, yun yung mga abangan nila. And then yun nga yung mga further news o information na bago kasi yung RCEP 2 ngayon ay may mga bago na component na machineries na wala doon sa RCEP 1. Yes po. So, yan yung mga dapat nilang abangan kasi meron ditong levee maker. Yes po. Meron pang issue, yung hindi ko alam kung leveler is harrow. Kasi modern na ngayon yung leveler ngayon, laser na yung ginagamit. And then probably drone, truck scale. Tapos yung dati na sa RCEP 1 na counterpart ng recipient yung warehouse. Yes po. Not only to house yung grains but even the facilities like dryers and rice mills ay libre na rin ngayon. So mukhang mas mapalad yung mga recipients ng recipient 2.0 kaysa sa 1. And at saka yung farm seed na component ng RCEP 2. So ito yung mga dapat abangan pa ng ating mga magsasaka coming from Applied Communication Division. Hindi kami yung magbibigay ng farm seed, yung information ang sinasabi namin in many forms. Nakasulat siya, nasa video siya, mga ganun. And then we would also be tapping yung quad media, yung the national broadsheet, radio programs, TV segments, saka yung social media accounts ng office namin. Napakarami na kami dyan. For you to access, okay? Ang dami yung pamimilian na to know more information or how to apply, mga ganun, you can be guided accordingly, kasi mga nakabantay namin po sa mga ganyan sa front desk, front line, ay trained sila. Sanay na sila. Even before wala pang RCEP 1, yun ang trabaho nila. So, expect na meron kayong marireceive na reply. Okay. Pag hindi, sumbong nyo sa amin. Wala din kayo. Marami po tayong aabangan sa ating RCEP 2.0. So ngayon po, bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, batiin po natin yung mga nanonood po sa ating live stream. Ayan po, magandang umaga daw po from Sir Reynante Patu, watching po from Kalantak,
Pinopoc Area Farmers Irrigators Association. Magandang umaga rin po kay Sir Cesar Montana, watching po. Para kahapon din po ay watching din daw po siya. Yes po. Sunshine yan. Hindi po. Siya po ay Montana. Montana. Okay po. Ayan. Shout out din po kay Sir Gregorio Ablanzar ng Canturoy Bato Sungit Irrigators Farmer Association. Okay po. Saan yung mga ano yan, yung mga municipalities and provinces? Sana naka-include? Opo. Mga nanonood po natin sa mga karadyo agri natin, include daw po natin ang ating mga location. So, happy watching din po from Sir Perlito Domingo ng Sanggir, Iti Manalon Agriculture Cooperative from Nagilian, Isabela. Shout out din po kay Sir J.M. De Villa ng Barca Communal Irrigators Association. Mukhang marami pong co-op yung nanonood at nakatutok sa atin ngayon. Mga irrigators ngayon. Yes po. Kay Sir Jet Floresca ng Ribasan Farmers Association ng La Paz, Tarlac. Okay po. At watching din po si Ma'am Nancy Kawas at si Sir Reynante Patong. Ayun, nabanggit ko na nga po kanina sila. At ayun po, Sir, bilang pagpapatuloy po, di ba sa ating RCEP extension ay nagkaroon po ng pulong kahapon. Pwede na akong bumate. Sige. Yeah, we had a meeting. Yes po, sir. Sino po ang may mga bago po tayong kasama, sir, sa implementation po? Ganito ka-critical yung role ng extension services, no? So, siguro sa pangkaraniwang kaalaman natin, ang RCEP program ay yung nagdi-distribute ng libre yung PhilMec, no? Basta RCEP, libre. Ganun. Yes But po. actually, it's not. Doon sa batas ng RTL, meron niyang nakalagay doon sa batas mismo, the creation of a National Technical Working Group na tinatawag na Rice Extension Support Program. Okay? So may nakaparallel na body, a National Technical Working Group created by law to ensure na okay yung implementation in terms of operations ng machine, follow-up, lahat yan, feedbacking system and all, through this National Technical Working Group, which is chaired by the ATI, no? Agricultural Training Institute, just as well kasi nga sila nga yung kinikilala natin, recognized na body sa Pilipinas, sa DA, na naglilid sa pagsasanay ng ating mga magsasaka o mangingisda o mga naghahayupan. ATI siya. Chaired by, ang director nila ngayon ay si Ma'am Ricoter. Okay po. Nakakabait na ma'am yan. Then, ang members niya of course ay we have PhilMec, represented by us, and then meron ding representation ang PhilRice, si Ma'am Kay Baroga at saka si Ma'am Leia. Yan sila. And then after that, meron ding TESDA. Kasi yung TESDA naman would be responsible. Parang back up siya sa training program ng component ito. But ang kaibahan lang ay nag-i-issue sila ng NC na tinatawag natin. National Certificate. Anong tawag na NC? National Certificate po yata. Opo, tama po. National Certificate. Hindi non-compliance. Yun po, sir. Okay. May level 1 So yun, and 3. kapag Yes po. dumaan na yung mga ano natin doon, pwede mo nang iyabang yung certification mo, license mo. You can work everywhere sa Pilipinas to say that you're well trained talaga. But Yes they po. are working in tandem with us sa mga engineers Yes po. natin Oh. na nagpe-prepare ng manual. Actually, tayo naman yung kailangan nila doon kasi wala Opo. naman silang expertise dito. So, ngayon, we had a very, very healthy relationship with TESDA. Si Sir Bart is actively meeting with the representative ng TESDA sa okay din si ma'am. Yes So po. pretty soon yun, itong taon na to matatapos natin lang mga training modules na ganyan, mga training syllabus Yes po. na generated by PhilMec but would be implemented by TESDA. Okay, after that, meron ding lending institutions dito kasi nga doon sa component na especially sa RCEP 1 na counterpart ng co-op yung warehouse. So hindi naman ganun kayaman yung co-op, bibihira siguro to afford that one kasi it would cost money also. I guess siguro mga 3 million up yan. So wala naman silang pera na gano'n. So nilagyan ng RTL na batas yung component ng the inclusion of the lending institutions which are Land Bank of the Philippines saka Development Bank of the Philippines. Ibig sabihin, some parts of the money ng RTL ay inilagak sa mga bangko na yan. So yung hihiramin ng mga farmers
ay pera din ng RTL. Dinaan lang sa bangko siya. 2% lang yung interest nito. And then after that, that's yung complete na composition ng National Technical Working Group nung RCEF-1, which ran from 2019 to 2024. But itong bago ngayon, yung 11.0, hindi ko na alam kung nauna 7 or 7, 8 yata, yung phase 2 niya, which would run from 2026 to 2031, ay may mga ibang agencies na na-include. Okay, so na-open bigla yung mga mata ng mga policy makers natin sa DA na kulang pala yung seeds and machinery, okay, at saka lending doon sa goal ng natin, yung ambition natin, yung goal ng DA, goal ng NEDA. Na-realize nila ngayon na may missing component siya, which are yung crop care na aspect. Kaya nasali ngayon yung BSWM. Ito yung Bureau of Soils and Water Management, another, hindi ko alam, touch agency ng kagawaran ng pagsasaka, to take good care to assure na kung ano man yung maliliit na farmlands, okay, na siyempre hindi ka naman makapag-produce ng palay pag walang tubig. So maganda ngayon sa Pilipinas kasi pag tag-ulan, sobra-sobra tayo ng tubig na lulunod yung mga palay natin. Pag tag-araw naman, na kailangan natin ng tubig, wala namang maibigay yung irigasyon natin. So now, hindi ko na, but it could be easy. It could be easily discerned kung bakit may Bureau of Soils and Water Management. Iba pa yung NIA. Diba? If you think about it, mayroon pang National Irrigation Administration. But when you look at it, parang nagduduplicate yung function nila because it's all about irrigation. But it would appear na yung NIA, sila yung supervise to make it sure na yung mga dams natin, yung mga tributary, yung mga main lines ng mga irrigation is distributed. Yung BSWM, concerned sila, doon napansin ko kahapon sa presentation nila, doon sa water impounding, mga ganon. Ito yung mga hindi nadadaanan ng irrigation, meaning mga rain-fed siguro, mostly itong mga areas na to. So they had this, pero matagal naman na yung concept ng yung small water impounding. So ibig sabihin nito, may mga butas na malalaki dyan, it could be natural na depression o kaya man-made, na kapag tag-ulan, napupuno ito ng tubig. And then hopefully, ang mahirap, baka pagdating ng tag-araw, wala na rin kasi sobrang init na ng summer, baka nag-evaporate na lahat yung laman yan. But that is their concern. Ibig ko sabihin, yun yung pagkakaiba ng dalawa. So we're trying to extend kasi yung planting area natin. So hindi lang ini-extend natin yan kasi nga in our goal na lumaki yung output natin ng palay. Hindi lang yan. Hindi lang yung area, kundi yung frequency also ng planting. Kasi sa mga areas na to, once lang sila nakapagtanim, understandably, sa isang taon. Pero pag may mga ganitong interventions yung BSWM, maaari na pwede na silang magdalawa sa isang taon. Tapos na ba? Hindi ba? Okay. Sasend ko si Carl sa labas. So yun, yun yung kasali nating bago ngayon, maganda rin. Tapos yung isa yung BPI, yung Bureau of Plant Industry naman. Again, there seems to be at first impression yung pag-duplicate ng function, but may certain na with PhilRice. Kasi yung PhilRice kasi ang role nila kahit sa una is to distribute yung seeds. Okay, guarantee yung germination rate niya, vigor niya. So yun. Ngayon siguro it has something to do with maalala ko na pala, yung BPI came in kasi sila din yung magsusupervise sa training ng mga seed inspector, seed growers na component to make it sure na mayroong ipamimigay na element ng program na to yung PhilRice na seeds. So ngayon kasi when you look at it, nasa BPI kasi yung pagse-certify ng mga seeds. So kasali na sila doon. So kahapon yun yung fine line of delineations yung inaayos kahapon sa meeting na yun, Ma'am Jo, Ma'am Gian. So madali naman mag-agree ngayon yung mga heads sa representation ng mga agencies na yan. Everything is clear,
Yes, walang overlapping, walang silosa, walang ganon. Very professional yung RESP natin. So yun, and then we also have yung MRIDP. Ito na yung ang pangalan niyang brand niya is Masagana Rice Program. So when you had this MRIDP, Masagana Rice Industry Development Program, si Sir Yags yata yung representation ngayon doon sa ating National Technical Working Group, that's been headed by Yusek Morales, yung program na to. So yun, they're actively participating. Nakita ko na sila, Sir Yags, nakita ko na umattend sa Pantabangan last December. Yes, And then this January, first meeting ng Technical Working Group, andun si Asik pa, Yusek Morales, saka si Sir Yags also. Okay. So yun yung mga nadagdag, and I guess hindi ko alam kung kasali yung NIA, kasi nakita ko kahapon sa PowerPoint kasali din yung NIA, and parang may na-miss out pa ako pero hindi ko na but those were yung bago ngayon na na-include sa National Technical Working Group in terms of extension support. Actually iba na yung pangalan hindi na RESP hindi na yan. Artes na yan. Artes na po. Artes. Ito ang susunod sa UNES. Artes. Excuse po. EBES. Okay po. So maraming salamat po sir sa ating mga discussion po. Mukhang marami po talaga tayong aabangan pati sa mga agencies po na ating makakasama po sa ating RCEF Extension program. So ayan po, sa mga nakikinig po sa atin at sa mga nanonood po sa ating live stream, asahan po natin na kapag tayo po ay nakatanggap ng mga makinarya mula sa RCEF, dapat din po nating abangan yung mga extension programs po na ating matatanggap kasama po ng mga makinarya na ating matatanggap sa mga seeds at iba pa pong component ng RCEF program. Ayan, kaya po sa mga may planong maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program ay mag-apply na po kayo para maka-avail ng mga extension services namin dito. Opo, maaari po kayong mag-comment po sa ating comment section sa mga nakikinig at nanonood po sa ating live stream, at amin po itong babasahin sa pagbabalik po ng ating segment. Panoorin po muna natin ang boses ng magsasaka at pakinggan din po natin sa mga nakikinig po ngayong araw. Ako po si Lilia Gregorio from Alaminos City. Ang amin pong asosasyon ay Barangay San Vicente Farmers and Irrigated Association of Alaminos City. Ako po yung kasalukuyang president po ng association. Malaki po ang pagkakaiba sapagkat nung panahon po na yun ay kami po nuna po sa mga binhi, kami ay kung saan namimili. Sunod po yung meron na po tayong mga RCEF seeds at etong mga machineries na pakali po na naitulong niya. Kumbaga nasa 95% po na kinalalago po ng aming mga members, lalo na mga members po at kami din po ng mga officers. Ang may tutulong po ng ating matatanggap ng 4-wheel tractor, ito po ay napakalaki sapagkat ang aming barangay po ay nagkukulang po ng mga 4-wheel tractor at ito po ay magagamit ng 248 members po ng aming association. Una po sa ating senadora, sapagkat siya po ang nagtataguyod po ng agrikultura, Senador Cynthia Villar. Napakalaki po ang aming pasalamat. Gaya po ng sinabi ko kanina, maraming salamat po sa mga naitulong nyo sapagkat ito ay magagamit namin lalo na sa aming makabagong pagsasaka. At ayan po, napapakinggan po natin at napanood po ang boses ng magsasaka mula po sa ating benepisyaryo mula sa Pangasinan. Naway nakatulong po ang makinarya na tanggap po ninyo mula sa RCEF Mechanization at mas maparami pa po ang inyong ani, mapataas po ang inyong kita. So bago po matapos ang ating programa, Sir Jong, baka may mga gusto pa po kayong batiin. Ayan, shout out po. Gusto kong batiin yung bunso naming kapatid, si Lia Paul. Andyan sa pre-dep ngayon, papunta siya saan napunta Lia? Sa Biliran, Leyte. So, yan. Ingat have po. a safe trip, Paul. Tapos, gusto ko ring batiin si Guillermo, sa Magtanggol. Okay? Si Kimat Guillermo ng
puro 4 kantos. So, yan, nakikinig siya sa atin. Sabi niya sa akin, kahit wala siyang radyo, ay nakikinig sila sa atin. Malapit lang yung Magtanggol, yan sa likod natin. Marami tayong taga-pakinig dyan sa Teodorico Guillermo. Okay, yan. Actually, si Sir Teodorico ay best friend ni Director Boyet nung nasa high school sila dyan sa ESTS. So, yan, nakikinig sila. At saka, syempre, para hindi siya basnutan ni Ate Susan, yung asawa niya. Kaya, yan, huwag ka munang sashot ngayon kasi tanghali pa lang, Kuya Boyong. Opo, batiin din po natin Ay, kung nga pala, nalimutan ko pala si Precious. Tsaka si Angel. Si Precious, kahit mag-isang nakikinig yan sa radyo talaga. Pero pag tinanong mo, ay nakafocus pala siya sa ginagawa niya sa work niya. Anong sinasabi? Hindi ko alam, sir. Pero nakabukas yung radyo niya. At least nakabukas. Okay, doon din sa taas si Audrey. Yung parang kanta ng bread, si Audrey. Tapos si Marife, na taga Quezon, Marife Carpio. Lagi niya akong kinakarpio yan. Pauwi ka rin naman, sir. Lagi may carpio doon. Yan, sila yung nakikinig sa atin at saka sa States. So, thank you very much. Sige po. Thank you po, sir. Batiin din po natin. Mag-ulit ba ako? Pwede niyong i-invite ulit ako? Pwede naman po, sir. Okay pala ito. May part 2 po. May part 2 po itong ating usapang RCEF. Kanina, nilinervous ako kasi first time ko magsalita sa harap ng telepono. May microphone. Okay. So, ayun po. Meron pong nag-comment. Ma'am, saan po sa Alaminos, Pangasinan yung nag-share kanina sa video? Pakibalikan na lang po yung ating video po. Sila po ay recipient po ng ating RCEF Mechanization Program. Batiin din po natin si Ma'am Joanna Marie Abad. Watching daw po siya from ang layo, Central Bicol State University of Agriculture Main Campus. Happy watching po, ma'am. Si Sir Bonifacio Espanyol din po from Manggalang Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative. Okay po. Marbenco, okay po. Last po kay Sir Warley De La Raiz, watching po from Libertad Domingag Multipurpose Farmers Association. Happy watching po sa ating pong lahat dito po sa ating usapang RCEF. Ayan, at dito po nagtatapos ang ika-5 episode ng Usapang RCEF. Lagi po kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. Hanggang sa susunod na episode po natin, magkita-kita po tayong muli. Ako po muli si Joe. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMech ay may makinarya kang maaasahan. Opo, ito ang Usapang RCEF, modernong pasasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ako naman po si Jong. Kung may Jong. Gian, ako si Jong. Magandang araw po. Thank you Morning po. On air and